Tropical Depression na si Wilma ay nasa baybayin na po pagitan ng Dolores at Borongan, Eastern Samar. Heavy rain, nakataas pa rin ang warning sa halos buong Kabisayaan at Bicol region. Kaya ang halos buong Southeastern Luzon ay magpapatuloy ang malawakang mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Asahan din ang malawakang ulan sa halos buong Visayas at the rest ng Southern Luzon. Metro Manila at Extreme Northern Luzon patuloy na magiging gloomy, overcast ang panahon. Expected pa rin ang maliitan na tsansa ng mga pag-ulan. At pinakamababang temperaturang naitala sa Caloocan, umabot sa halos 23.4 degrees Celsius. At sa Baguio City, pinakamababang naitala, halos umabot sa pinakamababang 12.6 degrees Celsius na grabing lamig. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa ika-6 na araw ng December 2025. Ang oras sa ating boss pa umaga ay alas 11:15 na ng umaga. Grabe ba ang lamig na naramdaman ninyo mula kagabi sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila? Well, dahil po sa malakas na po talaga ang ating peak ng amihan ngayon at nakapagtala tayo ng pinakamababang temperatura. At kung mapapansin nyo po, sa Benguet at Baguio City ay bumaba po sa pinakamababang 12.6 degrees Celsius at asahan natin sa Atok Benguet ay nasa around 11 degrees Celsius o 10.5 degrees Celsius malamang ang temperatura nila sa Atok Benguet. Pinakamalamig na yan ngayong buwan pagkapasok ng ika-6 na araw ngayong buwan ng Disyembre. At dahil nga po sa sinasabi nga po natin this weekend ay lalakas po ang ating amihan na, which is ito na nga po at bumaba na po ng todo ang temperatura sa Baguio at sa Benguet. So pinaka-lowest na po na temperatura yan na naitala sa Baguio City na 12.6 degrees Celsius na pinakamababa. Dito naman sa amin sa Caloocan, pinakamababa ang naitala namin ay 23.3 degrees Celsius po ang lowest temperature na naitala sa amin sa Caloocan. So tatalakayin natin yan may konti. Unahin muna natin ang lagay ng panahon muna mula rito sa ating Doppler radar imagery. Mapapansin natin ang malawakang ulan pa rin ang umiiral dito sa bahagi ng Southeastern Luzon, kabilang na ang Bicol region at Eastern Visayas. Ayan nga po, dahil nandito na nga po sa pagitan ng Borongan, Eastern Samar ang sentro nitong si Bagyong Wilma na itinaas nga po sa Tropical Depression ni Pag-asa. Pero sa ating Tropical Cyclone Sector nga, sa Universal Time Coordinate o -8 hours ay nasa under low pressure area pa rin ito, pero high chance nga po ito na maging isang ganap na bagyo. So makikita po natin dito ang animation ng Doppler radar sa may bandang Bicol region. Mapapansin natin ang heavy rain showers ngayon ang umiiral sa iba't ibang bahagi nga po ng Bicol region. So pinag-iingat po. At since hindi masyado tanaw, na hindi nasasagap masyado ng radar dito sa may bandang Cebu, ang ulan dito sa may bandang Eastern Samar, hindi tuloy natin matanaw ng malinaw yung reception ng Doppler radar microwave. So sana maayos po o ma-adjust sana ang elevation niya ni Pag-asa. Medyo hindi yata tama ang pagkakasend and receive ng microwave signals dito. Suppose sabi maulap na masyado dyan, kagaya ng nakikita natin sa may bandang Bicol region. Ayan o, matinding mga malawakang ulan ngayon ang nararanasan ng mga taga Bicol region. Kabilang na ang bandang Camarines Sur, Caramuhan, Catanduanes, at mula na rin dito sa may bandang Legazpi, pababa ng Sorsogon, at dyan, hanggang Rapu-Rapu, umaabot po ang matitinding malawakang heavy rain showers po ngayon dyan. Nakikita natin sa Doppler radar imagery. So, sana ma-adjust po yung elevation. Malamang yung elevation niyan na para masagap po yung malinaw na microwave dito sa Eastern Visayas, kung saan nandyan yung sentro ni Bagyong Wilma, ni Tropical Depression Wilma. Nandito yan, pagitan ng Borongan
Eastern Samar, yung pinaka-sentro ng low-level convection niya. Nandyan siya na mamalagi sa ngayon. Dapat matatanaw po yan. Nasasagap sana yan ng Doppler radar ng Cebu. So, sa hindi natin maintindihan, bakit hindi nasasagap? Malamang yung elevation masyadong mababa, hindi siguro umaabot yung range at least mga 600 meters to 900 meter range. Kaya siguro nagba-bounce back. Siguro mababa yung elevation niya dito sa Cebu. So yung signal kasi is dapat magpo-propagate yan. Lagpas yan hanggang dito sa may bandang Pacific Ocean. Tatalsik yan, then babalik sa kanya dapat. Siguro dahil mababa yung elevation, bago siya makapag-send ng microwave, ay may mga bundok kasi dito sa may bandang Leyte. Diyan tumatama and then bumabalik agad sa kanya. So hindi tuloy klaro ang kuha. Maging dito, may mga bundok kasi dyan nakaharang. So, pag mababa yung elevation ng positioning ng Doppler radar, bumabounce pabalik agad yung microwave. Hindi tuloy nasasagap yung mga kaulapan dito. Nandyan dapat yung sentro niya. So, dito sa may bandang Bicol region, maganda po yung pagkaka-install ng Doppler radar. Kaya nasasagap niya po ng malinaw yung rain precipitate estimation. Ayan o, kuha po ng Doppler radar sa Bicol region. So, kay pag-asa, medyo taas-taasan po natin or kung maaari, ilagay natin sa mas mataas na lugar. Or siguro, maglagay po tayo ng isa pang Doppler radar na active dito sa may bandang Eastern Samar siguro. Siguro, para mas maganda ang reception, bandang dito siguro sa may Guian Eastern Samar, maglagay ng mas mataas na tower or dito sa mataas na bundok, nakalagay dyan sa mataas na bundok para kuhang-kuha po ng malinaw yung water precipitate estimation. Yan o, halos hindi tuloy matanaw yung radar reception dito sa Cebu. Yan o, may radar kasi niya gumagana dyan sa may bandang Cebu. Ewan ko kung sa may bandang Mandawi naka-install yan o sa Mactan. Pero pansin natin, hindi klaro ang kanyang reception dahil posibleng mababa nga po yung radar tower na in-install dyan. So kung hindi siguro nakaka-penetrate dito yung microwave, bumabalik ka agad sa kanya. So hindi nasasagap ng malinaw yung water droplets. Nagre-reflect agad pabalik sa kanya. So hindi klaro. Hindi kagaya dito sa may bandang Bicol region, ayun, klarong-klaro po na sagap yung water droplets. Kaya hindi tuloy natin ma-identify sa Eastern Samar kung gaano kalawak o karami ang dalang ulan nitong si Wilma. Pero nakataas na raw talaga dyan yung red warning na violent rain, binanggit na sa mga taga Cebu. Nag-red warning na raw sa Cebu na grabing heavy rain daw ngayon ang umiira. So magbabase tuloy tayo sa may bandang Doppler satellite imagery o CMS Doppler radar tuloy para ma-identify natin. Dito nyo po makikita yan. So silipin na lamang niyo sa satellite yung Himawari Doppler view. Yan. Yan yung pinaka-microwave. Makikita natin yung CIMMS Doppler radar dito sa may bandang SACC. Dito at least kita natin kung gaano karami yung ulan dito sa may bandang Eastern Samar. Ayan o, kitang-kita po, very heavy rain po kaya nakataas tuloy ang malawakan. Kaya lang mula sa pinaka-satellite ito, so mga 60 km lang ang range, kaya hindi masyado nagpe-penetrate sa pinaka-surface na below at least mga 500 meters mula sa pinaka-surface. So between 60 km lang mula sa pinaka-satellite ang nasasagap niya. At least medyo malinaw tayo na may mga malawakang ulan talaga dito. Ayan, kitang-kita po. So, pinag-iingat po mga kababayan natin. Yan. So, mamaya na natin balikan yung satellite imagery para sa mas klaro ang mga pag-ulan. So, sa mga lightning strikes, well, obvious naman po ang mga lightning strikes nandito sa member ng Southeastern Luzon. Mula kaninang umaga pa po yan. So, ingat na lamang po sa mga kababayan natin sa member ng Southeastern Luzon. Kabilang na ang Catanduanes sa Bicol Region at Legazpi at Sorsogon at Northern Samar sa Baybayin. Kumari, wag muna pumalaot, delikado po at mahangin na po ang umiira dyan. Medyo may bugso ka at least ng hangin dyan. Sa ating rainfall advisory na nakataas sa Mindanao, Care of Pag-asa, nakataas ang Misamis Oriental, kasama na ang Camiguin, Bukidnon, Surigao del Sur, Surigao del Norte, Agusan del Sur, Dinagat Islands. So halos ang Northern Mindanao at Eastern Mindanao, nakataas po ang rainfall advisory dyan. So 1 to 2 hours po ang persisting nito. Ingat na lamang po kasama ng ilang bahagi ng dulo ng Tawi-Tawi sa Kanluran. Yan, nakataas daw.
mula Opol, Tagonan hanggang Cagayan de Oro naman sa Northern Mindanao. So nakataas po dyan ang possible heavy rain pa rin dahil nakataas pa rin ang risk ng possible na mga pagbaha. Sa Northern Luzon naman, ang bahagi ng Apayao, well, ang Isabela, obvious na po ang silangang bahagi ng Northern Luzon, kasama na ang Cagayan, Kalinga, 2 to 3 hours daw ang persisting naman ito. So expected po yan, lalo na sa Southeastern Luzon po sa may Bicol region na binabanggit natin, asahan ang malawakang pag-ulan ngayon dyan dahil sa trough nitong si Wilma. So sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at mostly cloudy pa rin ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So asahan na medyo gloomy at maginaw po, cold breeze po ang nararamdaman natin dito sa Caloocan. Dahil mapapansin natin, outside temperature lamang ay 30 degrees Celsius at sa indoor namin sa loob ng aming tahanan ay mababa na maituturing ito na temperatura 27.9 degrees Celsius lamang. So medyo maginaw-ginaw na yan sa amin sa Caloocan. So mapapansin natin mataas ang ating outside humidity. Yan, halos nagda-dry up na rin, tumataas na rin yung ating outside, pero pagka tumataas po yung ating lamig, yung baba ng lamig, bumababa na ng husto, halos nagiging drier po ang ating paligid, nagiging tuyo. So mapapansin natin ang ating outside humidity ay 69%. So medyo moderate pa rin tayo pero nagda-dry na po yung ating paligid dahil rin sa presensya ng ating barometric o mataas na high pressure area. Yan. So medyo cold breeze po sa atin sa Caloocan. So sa ibang bahagi ng Metro Manila, malamang yung mga kababayan natin dyan sa Makati, medyo nagja-jacket-jacket sila dyan kahit na medyo tirik ang araw. Dahil nga po, ramdam na natin ang malakas na amihan. Sa lowest temperature na tala nga po ng aking weather station kaninang 4:54 AM, pinakamababa na po ito sa buong buwan ng December na lowest of 23.3 degrees Celsius, ang lowest na naitala sa amin sa Caloocan ngayong month of December. Pinakamababa na ito sa ngayong taon na naitala sa amin sa Caloocan. Mostly pinakamababa na po yan since last month ng November. Yan, 23.3 degrees Celsius. Kahapon, 30.3 degrees Celsius lang ang pinakahaya sa amin. Kahapon ito ng hapon at 1:39 PM. So, ibig sabihin namang yan ay napakababa ng heat index. Matik na yan, 35.5 degrees Celsius lamang. So, hindi tayo pwede magre-report muna ng heat index dahil nga po mababa ang ating outside temperature. Pagdating naman sa peak 16 past 24 hours, ang pinakamataas na nai-record, Cotabato po na may 33.2 degrees Celsius na highest air temperature. Pero at least medyo manageable naman yan kahit paano yan na hindi umaabot ng 35 degrees Celsius. Pero yan na yung pinaka mataas na init na naitala dyan sa may bandang Mindanao sa Cotabato. Sa lowest naman, ito na po ang kauna-unahang record na lowest recorded na temperatura sa Baguio City, 12.6 degrees Celsius po. So, silipin natin yung laman ng ating PX Extremes para makita natin. Ang highest air temperature po sa Cotabato, pamangalawa sa Davao City, 33 degrees Celsius, Hinatuan at Puerto Princesa daw. Yan, nakataas. Pero nangunguna sa pinakamataas na 33 degrees Celsius mula Hinatuan, Davao City at Cotabato nga po, na pinakamataas na 33.2. Sa pinakamababang temperatura naman, nangunguna ang Baguio City. Disregard na natin ang Atok Benguet. Dahil asahan na natin mga nasa 11 degrees Celsius yan or mga nasa 10.5 degrees Celsius estimate. Mas mababa talaga Atok Benguet dyan. Pero sa ating minimum temperature dito ay Baguio City, ang pinakamababa, 12.6 degrees Celsius. Grabing lamig po nito na maituturing na natin na naitala sa Baguio City. Sumunod ang Tanay Rizal na 18 degrees Celsius. Grabe ang lamig niya, no? Kasiguran Aurora, grabe, 19 degrees Celsius. Sinaik, 19 degrees Celsius ang pinakamababa. And then, pumalo na sa 20 degrees Celsius ikalima ang Clark Air Base, 20 degrees Celsius. Maginaw pa rin po yan, pinaka-lowest yan sa may bandang Clark Air Base. And then 21 degrees Celsius bandang Ambulong. So mapapansin natin dito ang baba na po ng temperatura natin sa Luzon. Kabilang na ang Subic Bay, Tuguegarao, yan, sa Northern Luzon, Dagupan, grabe ang ginaw, Calayan, Cagayan, Iba, Zambales, yan, hanggang Iba, Zambales. And then pumalo na ang 22 degrees Celsius starting ng Lawag, Apari, yan, kasama na ang General Santos sa malamig. Well, mabundok kasi sa Gensan. So pagka sa gabi, maginaw talaga ang temperatura.
Pero sa Luzon po ay nangunguna pa rin talaga ang Baguio City at Atok Benguet. Matik na po yan. So grabe ang ginaw na po sa atin. Kaya ramdam na natin sa Metro Manila ang ginaw dala po ng amihan. Sa inuna naman ang Katarman, Northern Samar, ang nakapagtala sila ng 71 mm na total rainfall. Wala po kaming naitalang pag-ulan pa rin dito sa amin sa Caloocan. So diretso agad tayo sa ating outside meeting na nga po. Nabanggitan natin kanina, 69%. Bumaba ito ng 3% since last hour. 1,010 hectopascals naman ang ating mataas na barometric pressure. Mabagal lamang ang pagbaba nito since last hour. Well, nasa low tide po tayo pero mataas pong alon natin sa silangang bahagi ng bansa, lalo na dyan sa may Balang Bicol Region at Eastern Samar. Delikado po pumalaot at sa Northern Luzon naman, yung lakas ng bugso ng amihan, delikado pong pumalaot yung mga malilit nating mga sasakyang pandagat dyan. So mga medium siguro na sea crabs at malalaking bangka siguro ang kailangan natin gamitin. At malubak ang karagatan ngayon kaya sa mga sensitive na mga biyahero na madaling mahilo sa biyahe, at least may idea na po kayo. Siguro uminom kayo ng kontra biyahilo. Meron naman na tayong iniinom dyan para makontra po yung biyahilo sa mga biyahe pa rin, lalo na sa maraf na karagatan natin ngayon. At sa atin namang space weather, until meron tayong unsettled na geomagnetic field. So silipin natin, as of 10:58 AM, meron tayong at least na geomagnetic KP index of 4. Yan. Mababa naman ito, mga minor lamang. Pero sa loob ng 3 araw by December 8, posibleng umabot ng G1 geomagnetic storm o KP5 index daw. So, ngayong araw hanggang bukas siguro maglalaro din hanggang KP5 index o G1 geomagnetic. Unlikely. Meron kasing na-arrival na coronal mass ejection simula nitong December 4. So, nagkakaroon ng anticipated glaring between 7 to 8. Asahan natin ang tuloy-tuloy na coronal mass ejection na mag-a-arrive. So, ating possible major blackout ay 70% sa loob ng 3 araw. Yan. So, titingnan natin dun sa direktang tutok ng haring araw. Silipin natin yung Lasco C3 dahil mukhang meron tayong maliwanag na nakikitaan dito. Ayan, yung nebula. Natatanaw natin yung nebula. So, malinaw yung kuha. At mayroong bursting ng araw dito sa may bandang 12 o'clock, 7 o'clock at 3 o'clock position. Yan. Pero natatanaw natin yung nebula, oh, ang ganda. So, yun. Pero makikita natin, medyo noise po. So, mataas ngayon ang ating solar wind speed na above normal po ha. So, more than 600 km a second ang velocity niya or katumbas ng mahigit 2.1 million kilometers per hour po yan. So, ang bilis. Although mababa yung ating sunspots at may nakatutok kasi sa atin, well, nabanggit na natin yan isang araw, yung mga cluster na ito na nakatapat sa Earth, ang AR4296, 4294 at 4298. So, asahan natin ng coronal mass ejection na nakadiretso sa atin sa mundo yan. So, expected na magkakaroon tayo ng mga ilang minor o geomagnetic events na G1, binanggit na natin kanina. So far, wala pa namang new arrivals ng ating solar X-ray flux. At yung ating X-ray flux, yan, wala naman masyado nakataas. Kalmado naman yung photon flux except lamang sa ating geomagnetic activity na nagkakaroon na tayo ng unsettled geomagnetic activity. So medyo nagdi-distort ang ating magnetosphere. Normal po yan kapag mayroong malakas na solar wind na nag-arrive. So, yung ating ionospheric ETEC range ay at least hindi naman masyado sa Pilipinas, around 50 MHz lang. Pero mas matindi sa may bandang Hawaii, ang umaabot ng more than 80 MHz to 90. So, wala tayong auroral event. At yung ating plasma density, at least medyo fluctuate lang ang pag-arrive sa Earth. Kaya, depende yan dahil sa nakatutok lang sa atin yung ating yung mga coronal hole na nakatutok sa Earth. So at least meron tayong mga mababa naman na degraded frequency. So wala naman masyadong mataas o mababa na poor high frequency conditions between 40 meters to 80 meters. So good pa rin tayo maging sa umaga sa gabi dahil ang mga gumagamit ng short band radios between 15 to 30 meters na lang ang ginagamit dahil mostly yan ang hindi nagkakaroon ng distortion madalas. So, walang gaanong problema yan sa mga gumagamit ng mga shortwave radio
Yan. At expected natin within 2 to 3 days po, mas makakaroon tayo ng posibleng mataas na geomagnetic field. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:08 AM at lulubog po ito mamayang 5:26 PM. At sa ating 98% illuminated na po, katatapos lamang na pagiging full moon niya, waning gibbous. Magmo-moonrise po yan mamayang paggabi na po, 6:43 PM at kinabukasan na po ng umaga yan ng 7:13 AM lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado hanggang bukas ng Linggo, asahan natin maulap ang ating panahon. Medyo cold breeze po. Despite na matirik ang ating araw, medyo cold breeze po tayo. Mararamdaman natin medyo maginaw yung ating paligid ngayon. So, despite na maaraw, mararamdaman natin yung hangin dala ng amihan. So, medyo cold breezer tayo at may tsansa na mababa lamang na 7 to 10% chance of rain ngayong araw. Bukas ng Linggo, magiging maulap pa rin tayo kagaya kahapon, pero may mga late afternoon ray showers daw tayo, 7 to 71% chance of rain daw. Highest sa lowest temperature expected maglalaro 26 to 29 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 22 to 24 degrees Celsius. So may forecast na tayo na posibleng umabot na tayo sa 22 degrees Celsius na pinakamababang temperatura dito sa Metro Manila. Ayon na rin sa forecast sa amin sa Caloocan. So sa local weather advisory, although late na ito, pero basahin na rin natin, mula kaninang 3 AM na mataan ni Pag-asa, si Tropical Depression Wilma pa rin. Magre-retain na lamang niya sa Tropical Depression na mataan sa layong 70 km east of Borongan City, Eastern Samar. So nasa halos baybay na ito ng Borongan, Eastern Samar. Until now po. Pero mga nasa around 40 km na lamang po ang lapit niyan. Maximum sustained wind 45 km per hour at bugsong 55 km per hour. Stationary na lamang yung kanyang maximum sustained wind. So diretso po tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po yung interaction nitong si Wilma at yung ating amihan. So nagbubunsod po yan ng wind shear dito sa may bandang silangan ng Nodo Luzon. Ayan po, namamagitan ngayon yung wind shear, yung dahil sa salubungan ng cold front at nitong si Bagyong Wilma. So dahil po dyan halos tumagal si Bagyong Wilma dyan sa karagatan po ng Borongan, Eastern Samar. Ayan, kitang-kita man po yung pinaka-sentro niya, yung low level convection. Sa mas malinaw po na infrared true color, ayan, kitang-kita po yung pinaka-puyo niya. Ayan, nasa may bandang pagitan ng Borongan, Eastern Samar. Ayan po yung low level convection niya. Yung pinaka-puyo niya ay makikita-kita po sa satellite imagery. So nasa bandang baybayin po ito ng Borongan, Eastern Samar. At ito po yung pinakamalapit na zoom in natin. Ayan. Naririyan pa rin po siya. So yung kanyang outer rain band ngayon ay nagkakaroon ng interaction dito sa ating amihan. Yan. So ang resulta po is malawak ang pag-ulan ngayon sa buong Kabikulan. Mula Camarines Norte hanggang Camarines Sur po. So anytime pwedeng ulanin tayo sa Metro Manila ha. Anytime. Depende sa magiging galaw ng autotrough na ito. Kabilang na ang buong Catanduanes, Sorsogon, Legazpi, ilang bahagi po ng Masbate, Burias Island, Marinduque at Romblon. Asahan ng kalat-katapag ulan ang magiging maghapon ninyo dyan. So ang Eastern Visayas, bagamat nagiging mas maulap tayo, hindi masyado concentrated ang ulan, mapapansin nyo po yung mas mataas na bilang ng ulan ay nandito sa may bandang Bicol region ngayon and the rest ng Southern Luzon. Pero expected pa rin ang bugso na hangin sa may Cebu, Leyte, ayan, ilang bahagi ng Panay Island, Negros Region at Cebu. Ingat po sa mga potensyal na pagbaha. Huwag sana magkaroon ng pag-uunang lupa. Nakataas din ang ulan sa buong silangan ng Nodo Luzon, kabilang na ang buong Cagayan Valley, pababa na yan ng Aurora Region, Quezon, hanggang dyan na yan sa dulong-dulo po ng Camarines Norte. So asahan din ng mga kalat-katapag ulan sa may bandang Laguna area, sa may bandang Calabarzon, especially kasama na rin ang bandang Rizal, hanggang dito na yan sa may bandang Paete, yan, Lumban, hanggang pagitan na po ng bandang Luciana or bandang Mauban, Quezon. Yan, nakakaranas kayo ng mga kalat-katapag ulan dyan at maulap na yung papunin, very gloomy po ang ating paligid po. Yan. Very gloomy po ang kaulapan natin dyan. Tapos, ang kanlurang bahagi ng Nodo Luzon, despite na maulap, asahan natin na malamig ang simoy ng hangin ngayon sa buong Nodo Luzon dahil sa amihan. Nag-intensify na po yung ating amihan. Yan, sobrang lakas ng daloy ng ating amihan nag-abot sa buong bahagi ng Nodo Luzon, Central Luzon, damay ang Metro Manila at bandang Batangas.
Kaya napakalamig ng ating simoy ng temperatura ngayon. So mula sa bahagi nga po ng Mimaropa, despite na maulap ang bandang Palawan, kalat-kalat pa rin ang pag-ulan o isolated rain showers ang iiral sa Batara, sa Balabac at Puerto Princesa. Nalalabi ng buong Kabisayaan, very gloomy tayo at nabanggit na natin ang maulan na panahon dyan sa buong Kabisayaan at Northern Mindanao. Kabilang na ang ilang areas nga po dito sa bahagi ng Misamis Occidental. Kaya asahan na kataas na tropical cyclone wind signal number 1 pa rin yan kay Pag-asa malamang. Pero at least dito, medyo improved weather condition na karamihan sa Northern Mindanao area. Magiging patuloy ang pag-ulan sa may banang Dinagat Island at Siargao and the rest ng Surigao City and the rest ng Caraga. O most of Surigao del Norte, ilang bahagi ng bandang Agusan del Norte, hanggang dito na yan sa may bandang Surigao del Sur po. At least dito sa bahagi na Agusan del Sur na katimugan mula dyan sa bandang San Luis, San Francisco, pababa, at least medyo katamtama na po ang lagay ng panahon ninyo. Kabilang na ang ilang bahagi ng Davao Region, Sorsogon area at ilang bahagi nga po dyan sa bandang Lanao del Sur area at North Cotabato. At least medyo katamtama na po ang panahon sa inyo dyan. Maulap pa rin sa bahagi ng Cagayan de Oro at nilang bahagi ng Lanao del Norte. Asahan pa rin ang kalat-karta pag-ulan po sa maghapon. Although at least katamtaman o medyo mahihina na lamang at isolated ang pag-ulan. Ganon din sa ilang bahagi ng Davao del Norte hanggang City of Zamboanga hanggang Basilan at Hulusulu. At least dito medyo katamtama na ang inyong panahon sa may banang Mindanao. At least dyan medyo mas maaraw at hot humid na ang karamihan sa Davao Region. Except na naman sa may banang South Luzon at Visayas area. So yun po lagay na panahon natin. Ang magiging maulan po o highly concentrated po sa may bandang Southeast Luzon, kabilang na ang halos buong Bicol Region and the rest ng South Luzon at Visayas area. Ingat na lamang po sa mga posibleng mga pagguho ng lupa just in case. Dahil kung titingnan natin ang heavy rain potential, sakop na sakop pa rin ang heavy rain sa halos buong Bicol Region at Eastern Visayas. Ayan, yung concentration ng ulan dyan sa may bandang Camarines Norte, Camarines Sur hanggang Sorsogon at ilang bahagi nga po sa mga isla natin sa bandang Masbate, Marinduque, Romblon at most of northern part ng Visayas area ang concentrated na may heavy rain potential po. Ingat na lamang sa mga posibleng pagbaha at pagguhong ng lupa. Nagkakaroon lamang ng interaction o banggaan nitong ating cold front sa Hilaga at nitong low pressure area nito, yung outer rain trough ni Wilma nga po. Kaya halos tumatagal po siya dyan sa may bandang Eastern Visayas. Hindi pa rin siya nakakatawid ng buong Visayas area. So nagkakaroon ng interaction at pinipilit pa rin ng ating frontal system, yung cold front, yung wind shear dito ay pinipigilan pa rin ang pag-enhance ni Wilma. Kaya retain siya sa pagiging tropical depression mga folks. Ito po yung pinaka water vapor. Mapapansin natin halos napipigilan po ang pagkilos niya pakanluran. Pilit na nahaharang yung water vapor dito at nagkakaroon ng interaction between nga po dito sa ating amihan sa itaas. Yan, ito yung banggian ng amihan at yung water vapor dala nga po nitong si Bagyong Wilma. Yan po ang mangyayari. So nagkakaroon ng interaction sa pagitan. Kaya nagre-retain siya dito sa may bandang Eastern Visayas, sa may bandang Borongan yung sentro niya. Medyo nahihirapan siya makatawid ngayon dahil malakas po yung daloy ng ating wind shear dito sa may bandang hilagang kanluran ng bansa. Yan, yung area na yan, yung portion na yan, malakas po yung daloy ng wind shear dyan dahil sa ating malakas na amihan. Kaya ang Metro Manila, nakakaramdam tayo ng maginaw na paligid mga folks. Hanggang ngayon, kahit na tanghaling tapat, nararamdaman nyo po yung ginaw na dala niya. Kaya yun po, despite na medyo umaaraw-araw sa atin sa Metro Manila, malakas po kasi ang daloy ng ating amihan ngayon, kaya nagkakaroon ng pagharang o interaction dito kay Wilma. Kaya medyo nahihirapan tuloy si Wilma makatawid ng Kabisayaan mga po. Narito naman sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector. Well, itong si invest pa rin sa aking tropical cyclone sector, natiling low pressure area pa rin ito, pero high invest na po ito. So mataas ang tsansa niya na maging isang ganap na bagyo. Pero kay Pag-asa nga po at Japan Meteorological Agency, isa na po itong ganap na tropical depression. So paglilinaw lang po yan ha. So para wala na po magtataka kung bakit invest pa rin sa ating tropical cyclone sector. Again, para maintindihan nyo po, ang gamit ng TC sector is universal
time coordinates. So, less po ng 8 hours. So, i-add nyo lang po yung 8 hours, automatic nagiging 44 kilometers per hour po ang minimum average wind speed po niyan sa 10-minute average. Kaya, tropical depression na talaga siya. Pero dahil universal time coordinates po ang pinagbasehan ng TC sector natin, kaya less tayo ng 8 hour po. I-add nyo na lamang yung 8 oras. So, kapantay na yan kay Pag-asa. Pero dahil hindi po natin pwedeng gawin yan, sinusundan natin yung pinaka 1 minute average para mas accurate po yung ating analysis. So, makita natin ang kanyang center air pressure 1,004 hectopascal sa soft 12 o'clock ng tanghaling tapat. Natiling nasa 37 km per hour lamang ang kanyang maximum sustained wind at bugsong 48 km per hour. Kaya, bakit wala siya sa threshold ng pagiging tropical depression? So, nandito pa rin yan sa baybayin po ng Dolores. Yan, Eastern Samar. Nasa baybayin na po siya ng Dolores, Eastern Samar. So, ang layo niya mula sa Dolores, mga around 29 kilometer lamang. So, salos baybayin pa lamang ito ng Dolores. So, inasahan nga po natin kahapon o kagabi, tatawirin na nito ang buong Visayas. Pero dahil po sa nangyayari na pagharang nitong ating frontal system o malakas na cold front, kaya malakas po yung wind shear sa kanya na napipigilan tuloy ang pagkilos niya pakanluran, itong si Wilma. Napipigilan po nung pinaka-wind shear dito. Ayan. Ito po yung wind shear na pinakita ko sa inyo kanina po. So, dahil medyo napipigilan po ang pagkilos niya, halos stationary siya dyan sa may bandang karagatan ng Borongan, Eastern Samar. Makikita nga po natin, halos 4 km lamang at pinipilit niyang kumilos pahilagang kanluran. Pero nai-entrap siya ng wind shear dito sa hilagang kanlurang parte na kung saan malakas ang daloy ng ating amihan. So, nahihirapan siya. At pilit na pinapahina ng husto nitong si Wilma, nitong ating wind shear sa hilaga. Kaya nahihirapan siyang makatawid dito sa may bandang sentral ng Visayas. So, ang resulta nga po, malawak ang pag-ulan po sa may bandang Bicol region na binanggit ko sa inyo kanina. So, balikan nyo na lamang yung ating report tungkol sa magiging ulan sa area. At mula sa pinaka-tropical cyclone track combination, mapapansin natin patuloy pa rin ang forecast track ayon sa data feed Pag-asa. At dito naman ayon sa DeepMind AI, mukhang mamamalagi na lamang siya daw dito sa may bandang Eastern Visayas. At walang nakikitaan na ito ay magtutuloy-tuloy na kikilos pakanluran. So, mapapansin po natin ay magkaiba sila ni Pag-asa. Si Pag-asa, tatawid pa raw ito ng buong Kabisayaan. Pero kay DeepMind, mapapansin natin, mukhang dito na lamang yan mamamalagi sa may bandang Dolores, Eastern Samar. Hanggang sa kung sakaling maglalaro ito dito sa may bandang Dolores oras hanggang bandang Gamay, ay dyan na lamang pinapakita na magme-maintain o mananatili itong si Wilma. At hindi na nakikitaan dito sa forecast track ng DeepMind AI na ito daw ay tatawid ng buong Kabisayaan. So, tingnan natin at nagkakaroon ng medyo erratic ang condition ng forecast, lalo na kapag ang situation humaharang yung frontal system natin o yung amihan. So, sa ngayon, yan po ang pinaka-condition niya, tanatiling tropical depression at hindi ito nakikitaan na ito ay magiging tropical storm sa ngayon. At mapapansin natin yung pinaka-sirkulasyon niya, almost stationary lamang siya dyan sa may bandang Borongan, Eastern Samar sa baybayin. Ayan o. Ito yung pinaka-low level convection. Ito yung upper low. Ito yung may malawakang ulan na nararanasan ng mga taga Bicol region ngayon. Ilang bahagi ng Masbate at Northern Samar. So, ingat na lamang po sa pag-ulan. Pero yung low level, yung central convection niya ay nandito sa memban ng Borongan, Eastern Samar. So, malinaw naman yan mga folks. At until now, halos na dyan lamang siya namamalagi. Halos hindi ito makatawid ng Visayas area. Yan. So, yan lang po ang makikita ninyo at kitang-kita naman at napakalinaw naman ng pinaka-satellite imagery natin. Klarong-klaro po yung sirkulasyon niya. Yan o. So, wala na po tayong question dyan dahil tanaw na tanaw natin eksakto kung nasaan ngayon ang position ni Wilma. So, yun po. At makikita natin na natiling tropical depression lang ang forecast niya sa susunod na 24 hours. At walang nakikitaan na ito ay magto-tropical storm. So, kung sakaling hanggang dyan na lamang siya sa may bandang Eastern Samar, mamamalagi, at hanggang sa ito'y maging isang shallow trough na lamang, well, malalaman po natin yan. Sa ngayon, at least ang mapagbabasehan natin kung ito ay kakanluran, ay itong pinapakita ni Pag-asa. Yan, tatawirin pa rin ito ang buong Central Visayas hanggang Palawan.
by December 8 hanggang December 8 nga po, or sa susunod hanggang susunod na Lunes. So tatagal siya dito sa buong weekend hanggang bukas po na Linggo. Just in case na magtuloy-tuloy po siyang tumawid ng Eastern Visayas mula dito sa Eastern Visayas at kakanluran siya. So tingnan na lang po natin mga po. Sa ngayon medyo hirap siyang tumawid dahil nga po sa malakas na shear line. So yun po, at yung ensemble niya mapapansin natin very erratic pa rin ang pinapakita ng forecast nito. Yun, medyo napakamalabo yung kanyang track. Pero kung titingnan natin yung pinaka-mean track niya, pagitan, malamang dito po ang magiging daan niya. Yan, pag ganyan. Kung dito naman sa bandang Borongan Eastern Samar manggagaling, ay probably pag ganyan ang nakikitaan natin na magiging galaw niya. Yan. Ayon dito sa pinaka-ensemble pero very erratic, so magulo pa o hindi pa maayos ang forecast track. Wala pang kasiguro doon sa forecast track talaga niya dahil napakalawak ng kanyang ensemble forecast tracks niya. Kung titingnan natin sa pinaka-AI, mapapansin po natin ay halos ini-indicate na lamang niya ay maliit na raw ang chance niyang mag-further na makatawid daw ito ng buong Bisaya. So, tingnan po natin mga folks at hanggang sa mga susunod po na 24 oras kung makakagawa pa siya na pagkakataon na makatawid dito sa buong Kabisayaan na area. Yan. Hanggat may circulation pa siya, so under observation pa rin natin siya mga folks at tuloy-tuloy pa rin ang magdadala niya na mga pag-uulan. So, yun lamang po at ulan lamang talaga ang magpapa-epekto sa buong Kabisayaan lamang at Southern Luzon, especially nga po sa Biban ng Bicol region. Ulan lamang ang magiging problema natin kay Wilma at yung cyclonic effect naman niya ay hindi naman ganun ka-destructive na dala ni Wilma, just in case po. Yun. Kahapon nga po lumabas sa mga balita, nagdulot nga daw po ng mga malawakang pagbaha. Kabilang na ang ilang areas ng Cebu at Bicol region daw. Nagkaroon na ng mga pagbaha pa rin sa mga lugar. So, importante talaga meron tayong flood control and mitigation. Kasi kahit na hindi lumakas yung bagyo, mabilis kaagad na nagkakaroon ng mga pagbaha. Yun po ang hindi maganda. Tropical depression pa lamang at between 60 to 80 mm pa lamang ang ulan, nagdudulot agad ng pagbabaha sa mga kababayan natin sa dinadaraanan ng bagyo. So sana po ay magkaroon talaga tayo ng improved na flood control system. Pero sa kasamaang palad nga po ay hindi po nangyari yun dahil sa mga di umano'y mga nagkaroon nga po ng malakihang korupsyon sa flood control. So yun po yung ating magiging concern lamang. At patuloy pa rin na inuulan ang buong Kabikulan po, epekto nitong autotrough ni Wilma. So mag-iingat na lamang po mga kababayan natin dyan sa Southeastern Luzon. Mula naman sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, tingnan po natin yung sitwasyon kung may posibleng tropical wave tayo na mamataan. Meron dito sa may bandang kahilera po ng Papua New Guinea at nagkakaroon ng Coriolis dito sa may bandang southeast of Guam, pero halos very southeast po ito ng Guam. So nagkakaroon na naman ng convergence, malamang may cyclonic na naman dito sa may southeast of Guam. So mukhang may maipopost na naman tayo na panibagong convergence So double check natin kung merong convergence na namumuo, malalaman po natin dito. Yan, base sa pinaka-convergence ay mukhang meron pero napaka-erratic pa ng kanyang convergence. So tingnan natin kung maghihiwalay po yung pinaka-convergence dyan. Sa ngayon hindi pala natin muna ipopost ito dahil mapapansin natin nakahilera pa siya sa intertropical convergence zone. So tingnan natin within 24 hours kung magkakaroon na ito ng separate Coriolis at kumilos ito pahilagang kanluran ng konti. Pag yan ay umangat, ay makukonsider natin na panibagong observation of convergence. O double check natin yung divergence, yung kontrahangin kung nasaan ang posisyon. Makikita natin ay napaka-unfavorable pa po ng pinaka-kontrahangin sa kanya. So yung wind shear dito sa paligid ng bandang Micronesia ay favorable naman siya. So tingnan pa natin dahil posibleng magiging trough lamang yan o outer trough at hindi natin nakikitaan ng probable convergence. Kaya lang meron kasi siyang moderate vorticity dito na nabubuo. Well, tingnan natin within 24 hours at magpo-post po tayo just in case. Sa ngayon, hindi muna dahil alanganin pa po yung pagiging Coriolis niya.
Pero at least babantay natin itong maigi dahil may nakitaan na medyo moderate na vorticity nga po dito. Sa kung saan ay may namamataan nga po tayo na medyo shallow na convergence dyan. Ito, mataas din yung kanyang convergence. Ayan, medyo mataas. Alongside ng Papua New Guinea. Yan. So, tingnan po natin within 24 hours pa saka na tayo magpo-post siguro kung humiwalay po yung pinaka-convergence sa intertropical convergence. So, sa mga computer models naman natin, wala tayong namamataan dito sa southeast of Guam. Wala kay GFS, kay ECMWF, wala rin. So, hanggang sa makalabas na nga po itong si Wilma. Yan. Yan, magtatawid dito o magagawa pa rin daw niyan tumawid hanggang Palawan. Kay Nabjem naman, ganun din. Papalawan din ang tawid nitong si Wilma. Yan. So, malinaw naman yan mga folks. At kay Icon ay ganun din. Pero mapapansin natin, wala tayong nakikitaan dito na panibagong Coriolis circulation. Sa ngayon, ay under observation pa lang talaga natin. Kaya hindi pa tayo pwede mag-post sa ngayon mga folks. Samantala sa ulat lindol, well, medyo may pagyanig na na-detect kaninang madaling araw. Mga 3:39 o 38 AM ng madaling araw. So, tingnan natin yan kung sa looban ng Pilipinas yan. Well, mula kaninang madaling araw, ayun, merong na-detect tayo na isa. Kaninang 3:37 AM, dyan sa may banang southeast ng Marcos, Ilocos Norte. Magnitude 4.6 po ito at napakababaw, sa 2 km lamang ang epicentral depth. Kaya na-detect natin sa Caloocan, ayan. So, nagkaroon tayo ng bagong pagyanig na magnitude 4.6, which is ito nga po yun. Then after nyan, wala namang sumunod sa kanya, pero marami-rami na rin yung mga minor earthquakes natin. At mga aftershocks pa rin sa Bogo, Cebu na naman. So ayan, may mga aftershocks pa rin tuloy-tuloy sa may bandang Bogo, Cebu. Well, hopefully, na-separate na po ni PBOX yung kanilang November and December earthquake. Mukhang hindi pa rin. So tingnan natin sa pinaka-historical earthquake data. So, mukhang magkahalo pa rin yung month of December at November. So, hindi pa natin pwede mabilang pa siguro mga folks. Pero, malamang ko konti pa lamang yan. Mga around 200 pa lamang yung mga earthquake siguro dyan o mahigit sa 200 plus. Hopefully, maayos na po ni PBOX ma-separate yung data between November and December para mabilang natin ng mas accurate po. So, yun lamang po yung pinaka-analysis natin mga folks. And so far, may gumamit ng ating historical earthquake. May sumilip ng kung sino man ang sumilip. Tingnan po yung mga months. So, anong month kaya yung tiningnan niya? Well, kung titingnan natin dito, 2022, tiningnan niya. Year 2022 ang sinilip niya. Oh, hinalo niya yung year 2023. So, pinaghalo niya yung year 2023. Hindi dapat ganon. Dapat nasusunod dapat yung taon para hindi maghalo yung mga ibang taon para mabilang ninyo ng eksakto. Ginawa nating very dynamic po yung page na yan para at least magiging very dynamic din ang pagbilang. So, siguro tinitingnan lang siguro kung paano gamitin, pero naka-instruct naman po sa baba kung paano nyo po i-check yung data. Ito po yung instruction sa mga gustong gumamit. Yan, kailangan specific date po at year po dapat tinitingnan yan. Halimbawa, kung gusto nyo makita yung 2028 na lindol, dapat puro year 2028 lang dapat ang tingnan ninyo. Para mabilang nyo na ng tama yung total earthquakes po niya yan mga folks. So, yan po. At kung gusto nyo na makita yung pinaka-recorded historical earthquake mula mismo kay USGS, Geological Survey, ito po yan. Naka-real time po yan dito. Makikita nyo po yung pinaka-whole data at yung mga latest update ng mga paglilindol. So, nagkaroon na nga po ng update dito. Ito, yung latest update ng lindol natin ngayong taon. Ayan. Hindi, 1992 to eh. Doon sa may bandang Manay, 1993. Meron na dito nilagay eh. Ewan ko bakit inalis. Meron na tayong 2025. Ayan, ito, magnitude 7.4. Ayan, So, at least latest na po yung mga data na lumalabas. So, kung gusto niyo po makita yung mga latest mula sa record ng US Geological Survey, dito niyo po makikita yan. Yan. Ang ginawa ko nga lang, between magnitude 4, pataas po ito. Hindi ko sinama yung magnitude 2. Para lang makita yung mga mas malalakas na mga pagyanig na lindol. Hindi ko na isinama yung magnitude 3 pababa. Starting lang talaga ako ng magnitude 4
pataas. Ito po yung magnitude. Ayan, oh. Magnitude 4.5 po ang starting ko dito. Kasi importante sa akin is yung mga huling mga nakaraang lindol na nai-record na mga malalakas between magnitude 4.0 pataas na. So, yun lang po mga folks. At yung ating annual hindi pa na-separate kaya nagdoble pa. Antayin na lang natin na ma-filter po ni PBox yung yung month of November and December. Hindi pa yata nila na-separate kasi kung titingnan po natin dito sa ating earthquake data, magkahalo pa rin yung November and December earthquakes. Yan. Ito yung December. Yan, mostly December na ito. Pero may November pa rin dito yan eh. Tingnan mo po mga folks. December. Puro December na rin dito eh. Yan, so magkahalo pa po yung November. Ayan oh, may November pa. Yan, so, pero karamihan na puro December. Pero lang, magkahalo pa rin yung November. Yan, may November pa oh. So, yun po ang problema. Magkasama pa rin yung November and December kaya hindi pa rin nasa-separate. So, antayin na naman po natin na ma-separate po yan ni PBox mga folks. At madodouble check nyo po yan kung i-click nyo po yung dito, yung earthquake data ni PBox. Yan, pwede nyo po makita yan kay PBox. Madodouble check nyo naman yan dito eh. Kung naka-separate na po yung kay PBox, yung earthquake information. Yan. Yan. Kung mapapansin nyo po, yung earthquake information nila, yung December ay kasama pa rin yung November, no? Magkahalo pa. So, hindi pa rin na nasa-separate yung November and December. Yan, ayan, pagpasok yan, no? Ng November 30. Ito, November 30, then December 1. Magkahalo pa kasi yung December month at November month. Kaya lumalabas, nagkahalo tuloy yung bilang din dito. So, nakasynchronize kasi yan. Kaya kung ano yung data na lumalabas talaga kay PBox, yun din talaga lalabas dito. Nakasynchronize po. Kaya wala po tayong magagawa sa ngayon. Hindi natin masyado mabilang na matino. Antayin na lang natin na ma-separate yan ni PBox. At narito naman ating 3-day to the weather forecast para sa araw ng Sabado, December 6, 2025. At hanggang dito naman po ating daily weather bulletin at analysis para sa ika-6 na araw ng Disyembre 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye gusto na malaman na hindi natin naisama ngayong tanghaling na. Sa ating report, asahan natin cold breezer po tayo sa Metro Manila. Medyo malamig ang simoy ng hangin despite na umaaraw-araw sa atin at may kasabay pa na bugso ng hangin. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa pinaka-reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds
mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.